Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Magpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Magpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at tinutokso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, noong nakaraang Miyerkules, sinimulan po natin sa pamagitan ng pagpapahid ng abo ang panibagong panahon sa kalendaryo ng simbahan. Ito po yung tinatawag nating panahon ng Kwaresma. Nangangahulugan na ito ang 40 araw na ating paghahanda para sa pagkapakasakit, pagkamatay, at lalong-lalo na sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga mga kapatid, magandang tanungin, nang sinimula natin ang panahon ng Kwaresma, anong klaseng paghahanda ba ang ating isinasaisip o gusto nating magawa? Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, mapapansin natin na si Jesus ay pinadala ng Espiritu sa ilang. At si Jesus ay nanatili sa ilang ng 40 araw. Ito ay kanyang paghahanda sa kanyang misyon na haharapin. 40 araw na natili si Jesus. At mapapansin natin mga kapatid na kung tayo ay dumadalo ng misa taon-taon, mapapansin natin na ang unang linggo sa panahon ng Kwaresma ay laging nagpapatungkol sa panunukso kay Jesus ng Diablo, sa panunukso kay Jesus ni Satanas. Kaya lang sa unang linggo ngayong taon na ito, mapapansin natin na ito ay nagmula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Kaya tila napakaiksi, hindi detalyado. Dahil sa Ebanghelyo ni San Mateo at ni San Lucas, pinakita sa atin doon kung paano tinukso si Jesus ng 3 bagay. Pero mga kapatid, isa lamang ang pinapatungkulan nito. Si Jesus ay Diyos, si Jesus ay makapangyarihan,
pero siya mismo natutukso ng demonyo. Si Jesus na yan, anak ng Diyos, naging tao kagaya natin, tinutukso ng demonyo. Isang realidad na pinapatunay na ang bawat isa sa atin ay pwedeng matukso ng demonyo. Pero tandaan natin mga kapatid, ang temptasyon ay hindi kasalanan. When you are tempted, you are not yet committing a sin. But the time wherein you give in into temptation, that is what we call sin. Sa madaling salita, kapag tinutukso ka, hindi ka pa nagkakasala. Pero oras na ikaw ay bumigay sa tukso, ikaw ay magkakasala. Ikaw ay nagkakasala. Kaya 3 bagay mga kapatid upang malabanan ang tukso. Una, tandaan natin na sa buhay natin, kasama natin ang Diyos. God is always present in our life. Damhin natin ang presensya ng Diyos. I-acknowledge natin ang presensya ng Diyos. Tandaan natin sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin ang tipanan na ginawa ng Diyos kay Noe. At alam po natin ang kwento ni Noe. Ano po ba ang kwento ni Noe? Ang panawagan ng Diyos kay Noe na gumawa ng arko dahil magkakaroon ng malaking baha. Pero sumunod ba yung mga tao kay Noe? Hindi. Kaya ilan ang naligtas? Kakarampot, kakaunti. Marahil nung mga panahon na yon, sumama ang loob ng Diyos. Nagalit ang Diyos. Pero sa bandang dulo, ang Diyos pa ang nakipagtipanan sa tao. Ang Diyos pa ang nagpanawagan sa tao na kahit masakit at matigas ang ulo ng tao, ang Diyos palagi nandiyan. Ang Diyos patuloy tayong sasamahan. Di ba napakagandang pagpapaalala nun? Na kailanman sa buhay natin, kasama natin ang Diyos. Kapiling natin ang Diyos. Pero ano ang ginagawa ng panunukso? Inilalayo tayo sa Diyos. Pero kung tayo ay mananatili sa Diyos, kagaya ng pananatili ng Diyos sa buhay natin, kailanman hindi tayo magkakasala. We should always acknowledge the presence of God in your life. Damhin ninyo lagi ang presensya ng Diyos. At sinasabi ko sa inyo, hindi tayo mahuhulog sa tukso. Pangalawa, sinabi sa ating ebanghelyo na si Jesus sa kanyang pagpunta sa iba't ibang lugar, meron siyang daladala. At ano ang kanyang daladala? Ang pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil ang mabuting balita ay mga salitang nangungusap sa atin na mula sa Diyos. At ang mabuting balita, tinuturuan tayo na gumawa ng mabuti at iwasan ng masama. Pero ang tanong, nakikinig ba tayo sa mabuting balita? O mas pinakikinggan natin ang ibang balita, ang mga pangit na balita, o ang peking balita? Pero kung ang mabuting balita ang ating pakikinggan, saan kanya dadalin? Sa tamang daan. Pero kung maling balita ang pinakikinggan, mahuhulog tayo sa tukso. Alam niyo mga kapatid, tayong mga Pilipino, meron po tayong isang magandang tradisyon. Ito po yung tinatawag nating pabasa. Di ba ho? Napakaganda ho ng tradisyon na yan. Inaawit natin yung pasyon,
Yung pagpapakasakit ni Jesus, inaawit natin. Pero pagkatapos ng pabasa, ano po bang ginagawa natin? Di ba nga kahit Biyernes Santo, pagkatapos ng pabasa, kakain pa rin ng lechon yung iba? Pagkatapos ng pabasa, pagkatapos basahin, no? Ang pagkapakasakit ni Jesus, pagkatapos nun anong ginagawa? Ang buhay naman ng iba ang pinakikialaman. Ang buhay naman ng iba ang pinagkukwentuhan. Make mali. Ano ang mali? Baka hindi mabuting balita ang tunay na panakikinggan. Dahil kung mabuting balita ang pinakikinggan, dapat itong isinasa puso at isinasa buhay. Paano maiwasan ng tukso? Makinig sa mabuting balita. Bakit parang ang sasamaho ng mukha nyo sa akin? Diba? Pero di ba ho, yun naman talaga. Kung mabuting balita ang pinakikinggan, ilalayo ka niyan sa kasamaan, sa kapahamakan. Bakit tayo naliligaw ng landas? Dahil hindi magandang balita ang sinusunod. Peking balita ang ginagawa. Si Jesus sa kanyang buhay, pinakinggan ang mabuting balita. Panghuli, mga kapatid, merong disposisyon na ipinaramdam at pinakita si Jesus. At ano yung disposisyon na ipinakita ni Jesus? Kapakumbabaan. Tandaan natin na sila Adan at si Eva, ano yung kanilang kasalanan? Hindi lamang dahil hindi sila sumunod sa Diyos, kundi ang naging kasalanan ni Adan at ni Eva, sila ay naging mayabang. The sin of pride. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay makapangyarihan. Pero sa loob ng 40 araw, merong kinailangan si Jesus. At ano ang kinailangan ni Jesus? Ang Diyos Ama. At mga kapatid, sa buhay natin, tila ipinapaalala sa atin na mahalaga ang Diyos sa buhay natin. May halaga ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At kung may halaga ang Diyos, tunay na nating masasabing kailangan natin ng Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang maglalayo sa atin sa kapahamakan. Ang pangangailangan natin sa Diyos ang maglalayo sa atin sa pagkakasala. Mga kapatid, mas malaki ang Diyos kaysa sa mga pagkakasalang nagagawa natin. Mas makapangyarihan ang Diyos sa diablo na tumutokso sa ating gumawa ng masama. Kaya mga kapatid, sana sa buhay natin, tunay nating masabing may halaga at kailangan natin ang Diyos. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin pwedeng matukso. Pero ang bawat isa sa atin may kakayanang labanan ang tukso. 3 bagay. Damhin ang presensya ng Diyos, makinig sa mabuting balita o sa salita ng Diyos, at higit sa lahat, magpakumbaba at sabihin natin, makakaya natin ang lahat dahil may halaga at kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Unang linggo pa lamang, marami pang pagsubok, maraming temptasyon, pero ang lahat ng ito'y malalagpasan at makakaya natin dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen.